nga na merong magpupukot ng mga mamali dito sa amin. Kaya nag-abang ako sa pretel ng mga papalaot. Tanghali pa daw pupunta si Consi. Pero nung nalaman niya na gusto kong mag-vlog, ay niyaya na niya ako na pumalaot kaagad. Mura nga lang pala ngayon ang kilo ng mga mamali. Kaya minsan gusto ko na nga lang din maging bigas para mahal din ako. Napaka-cheap! Pagdating pa nga lang namin sa Pispanan ay nagsimula na pala silang maglatag ng mga lambat na pampukot. Mga taga-Tabon nga pala ang aming mga naabutan na lalong bumibilis gumawa kapag nakakatagay. Okay na yung lasinggero. Dahil ang iba ay hindi naman si Darna pero gumagamit ng bato. Sana all. Dumiretso muna kami sa kubo dahil meron daw ditong pakain. Pagbaba namin ay meron palang nag-iinuman. Malakas ang hangin ngayon kaya maginaw sa kubo. Bago nga lang pala ulit ako nakapunta sa kubo. Naalala ko nga pala dati na dito kami nagpipiknitan kapag mahal na araw. Tapos kapag magluluto kami at kinulang ng sabaw, ay kakadlo na lang kami ng tubig sa dagat dahil noon ay hindi naman ganyang kalibag ang tubig. Sana all. Alam mong lasing na sila kapag tawa na ng tawa. Tapos kinakausap pa yung bote. Laging kapili! Umalis dun sa gilid, pagdating sa laot, ikaw pa rin. At dahil maginaw nga ay nagkanaw muna kami ng kape. At dahil wala nga masyadong gamit dito sa kubo, ay kung anong meron lang dyan ay yun lang ang pwede mong gamitin. Yan po, yung kanilang panghalo, meron pang kanin sa dulo. Ang hirap kasing mag-inarte dahil hindi naman ako kagandahan. Asim yarn. Natapos na sa pagpupukot ang mga taga-Tabon, kaya dumuong na sila dito sa kubo para kumain dahil anong oras na. At sa lunday nila ay mayroong malaking isda na pang-ihaw. At alam ko ang iihawin nila yan dahil pag uwi nila ay mag-iinuman na. Dahil kilala ko ang mga taga-Tabon. Sa lahat ng laban, sa hangover lang sila nahihirapan. Napaka-cheap! Habang kumakain at nagiinuman sila, ay merong bangkang dumadating. Mga mambabakaw yata to eh. Ang ibig sabihin nga pala ng mambabakaw ay manghihingi ng isda. Sabi ko nga pala kay Papa ay pipicturan ko muna siya. Pero nung kaharap ako ay naalala niya yata yung mga manok niya. Logis. Puro talpak ang naiisip, aba. Sana all. Bumalik na nga kami sa Pispanan dahil mag-aangat na nga daw at pipilian na ang mga mamali. Umakyat na sa tarupit sina Papa at sinimulan na nilang angatin ang lambat para sa kabilang side mapunta yung mga isda. At tumulong na nga rin sina Kuya Ikya para mas mapadali, para mas mabilis na matapos para makapambakaw na kami. Asim yarn. Hinati nila sa tatlo ang dagat. Charot. Hinati nila sa tatlo ang lambat at nung naipunan nila ang mga isda ay tsaka nila ito kinadlo. Pagkalagay ng mga isda sa lunday, ay pinilian na nila ang mga ito at ibinukod ang malalaki sa maliliit. Yung mga malalaki ang iha-harvest o ibebenta na. At yung mga nagliliparang isda na nakikita nyo ay hindi mga flying fish. Napaka-cheap! Yung mga isdang inihahagis palabas ay ang mga isdang papakawalan at papalakihin pa. Bali 5,000 pirasong similya ang inihulog sa fish pan na ito. At ilang buwan din ang hihintayin bago ito i-harvest. Habang nagpipili pa sila, ay dumating na ang bangkang magkakarga ng mga isda papunta sa Binangonan. Hindi pa man nga natatapos ang pagpipili, ay mayroon na naman bangkang dumating at sakay ang 3 mambabakaw. Asim yarn. Nang kinarga na nga ang mga isda sa bangka, ay nakita ko ang dati naming kasamahan na si Chairman Janjan, na ngayon ay kagawad na sa Malakaban. Marami na ang naikakarga kaya ginawa na namin ang aming pakay, ang mambakaw. Alex, dalawa din, bumali din yan. Ang babakaw. Wala pa ba yung mga... Ay, nakabakaw. Nahulog. Pagkatapos nga naming mambakaw ay umuwi na kami. Sana all.